Nakakalungkot lang na yun lang ang lagi nilang binabanggit. Sweldo, benepisyo, sweldo, benepisyo. Teka muna, paano yung mga leksyon? Paano yung mga dapat na ituro? Ba't hindi yun yung kanilang tingnan din? Ang nakakalungkot kasi ay napakababa ng rating natin sa PISA, yung Program for International Student Assessment. Biruin mo, out of 86 countries, pang 10 tayo sa huli. Di ba nakakalungkot yun? Doon sa Japan, kanilang 100% yung kanilang literacy rate. Di ba? Dito sa atin, konting mapagalitan yun ng bata dahil hindi gumagawa ng homework. Susugod na yung magulang. Sabi, inaapi mo yung anak namin, porkit mahirap lang kami. Sa education naman, dahil ang isa sa pinaka-major solution sa poverty alleviation ay ang edukasyon. Kasi kung ang mga tao ay mahina ang foundation ng edukasyon, siyempre kulang sila sa skills, kulang sila sa interpersonal relations, sa communication. So ang mangyayari niyan ay hindi sila magkakaroon ng magandang kinabukasan, hindi magkakaroon ng magandang trabaho. Unang-una ay gusto kong batiin si incoming Secretary of Education, si Senator Sani Angara, dahil para sa akin ay siya ay isang magandang the right choice of President Bongbong Marcos. Ngayon lamang may kukomento ako doon sa mga umaangal na siya daw ay dilawan, siya ay kasama ni Noynoy Aquino sa senatorial campaign. Alam niyo, lahat yan ay baliwala yan. Kasi si Presidente Bongbong Marcos, hindi yan tumitingin sa kulay. Ang tinitingnan yan ay yung kakayahan at yung hangarin na tumulong sa bayan. At yan naman ay nakita natin kay Senator Sani Angara. At siya naman ay may kakayahan bilang isang Secretary of Education para gawin yung mga nararapat na gawin dyan. Ang isa ko lang napuna na kinalulungkot ko rin ay kung bakit ang karamihan ng mga komento ng mga stakeholders dyan sa education ay ang focus ay yung salaries and benefits ng teachers. Puro yun yung sinasabi nila. Agree ako na dapat nga bigyan ng pansin yan. Kaya lang, hindi naman nila binabanggit yung quality of teaching, yung kung ano yung quality ng curriculum o kung ano yung academic training na dapat na ipatupad. Wala na akong narinig kundi yung sweldo, yung mga benepisyo. ang education is supposed to be, ang focus is yung academics. Hindi naman yan ang focus. Hindi ang focus ng Secretary of Education ay yung mga sweldo ng teacher. Although, isa yan sa mga aspeto na dapat natingnan. Pero nakakalungkot lang na yun lang ang lagi nilang binabanggit. Sweldo, benepisyo, sweldo, benepisyo. Teka muna, paano yung mga leksyon? Paano yung mga dapat na ituro? Ba't hindi yun yung kanilang tingnan din? Ang nakakalungkot kasi ay napakababa ng rating natin sa PISA, yung Program for International Student Assessment. Biruin mo, out of 86 countries, pang 10 tayo sa huli. Di ba nakakalungkot yun? Tapos ang uunahin natin ng isip yung sweldo. Yung benepisyo. Hindi yung dapat tingnan natin yung mabigyan natin ng quality education yung mga bata. Ang isa na ring unang-una dapat natanggalin natin dyan ay yung mga political brainwashing books. Dapat yung mga libro na nagtuturo na hero daw si Ninoy, dapat tanggalin na yon. Dahil ang nangyari, itong nakaraang mga 30 taon ay binugbog natin ang mga kabataan natin dyan sa romanticism of the so-called or alleged heroism of Ninoy Aquino. Ang nangyayari na nabubugbog yung isipan ng mga bata tungkol dun sa politika
hindi naman yun ang dapat nilang pag-aralan o bigyan ng pansin. Alam naman natin na ginawa yan noong panahon nila Cory Aquino upang ma-brainwash at ma-indoctrinate yung mga kabataan. Para yung pangalan ng Aquino ay palaging naaalala tuwing eleksyon. Yun yung name recall. Kaya nga nila ginawa yung pati airport, pinangalan ng Aquino, mga highway, mga hospital, school buildings. At in fact, kahit nga yung ating national hero, si Dr. Jose Rizal, yung pangalan ng Rizal Memorial Stadium ay pinalitan pa ng Aquino. Di ba? Yung ang naging focus ng education dati is how to brainwash, how to indoctrinate the children. Hindi yung tamang pamamaraan ng pagtuturo. Anong nangyari dyan? Maraming mga Pilipino naging bobo. Ang hihina ng magsalita, ang hihina ng kanilang mga English communication skills. Kasi nga binugbog ng ng pambobola ng politika. Kami nung kabataan namin, wala kaming mga politika. Hindi kami binugbog sa politika ng aming mga pamamaraan noon ng pag-aaral. Yung tinatawag nating K-12 para sa akin ay napatunayan na para sa akin ay naging hindi naging successful. Kasi paano nangyari na naging mababa ang ating rating sa PISA? In fact, pang-10 tayo dun sa pinakahuli. And to think that in the 1940s, 1950s, 1960s, 60s kasi buhay na ako noon, elementary na ako noon, ay isa tayo dito sa Asia na pinakamagaling at pinakamatatalino mga estudyante at mga graduates. Kasi nauna tayo sa English dito Ang nangyari, ipinilit nila yung tinatawag na bilingual sa medium of instruction. Kasi daw parang kang hindi Pilipino pag hindi ka natuto ng Pilipino, pagka raw English ka lang anti-Pilipino ka. Yan ang mga maling mga konsepto na itinuro sa atin. Unang-una, ang buong mundo ay gumagamit ng English. At pangalawa, yung lahat ng mga medium of instructions nasa English. Yung mga science books, yung mga international studies, lahat yan English. So kung mahina ka sa English, mahina ka rin mag-aral. Kaya dapat bigyang pansin uli yan, gawin na uli, ibalik uli yung strict implementation of English sa medium of instruction. Alam nyo ako, nung bata pa ako, nung elementary ako, dahil public school ako nag-aral sa mababang paaralan ng Rojas, Oriental Mindoro. Nung ako ay nagtumuntong ng high school dito sa Manila, sa FEU, napakabobo ko rin magsalita ng English. Kasi nga, hindi kami nabigyan ng tamang instruction sa English Ang nangyari, self-study lang ako para matuto mag-English. At dahil yung FEU, sa FEU ako nag-high school Yung FEU kasi napapaligiran ng mga sinihan yan andyan yung Miramar Theater, Roxanne Theater, etc., Gotesco, etc. Lahat ng mga sinihan na doon. So halos araw-araw nanonood ako ng sine. So English yung naririnig ko, natututo akong makinig ng English. Tapos noon, usong-uso yung mga pelikula ng mga Chinese, yung mga espadahan, mga karatehan, ganyan. Laging may may English translation. So natututo ako ng mga salita ng English, yung mga phrases nila, yung mga tense nila, yung mga vocabulary, natututunan ko yan. And then one time napanood ko yung movie na Godfather. Napakaganda ng istorya ng Godfather, di ba? Yung si Marlon Brando, yung bida doon sa Godfather 1. Fascinated ako doon sa mundo ng mafia and yung gustong-gusto ko yung power and influence kung paano yung isang tao ay impluwensyahan yung mga pangyayari doon sa kanilang komunidad. Nag-enjoy ako doon. Ang nangyari,
bumili ako ng libro nung Godfather. Eh dahil na mabigat yung English, ang ginagawa ko pag nagbabasa ako, pag meron ako hindi maintindihan, bubukas ko ng dictionary. Yung dictionary nga noon, manual pa yun, hahanapin mo Unlike now, sa cellphone, isang type mo lang. Pag tinype mo yung sinisearch mo, mga 3 letters pa lang, nag-a-appear na yung word no? So, at that time, nag-self-improvement ako ng English language and communication skills. So, sa sinasabi ko ngayon, hindi siguro solusyon yung pahabain mo yung number of years ng pag-aaral ng mga bata para lang sila matuto. Dapat ay kahit maiklian mo pa ng konti kung malaman, at saka dapat turuan yung mga bata ng self-discipline on how to study, self-improvement, and the motivation to improve your knowledge. Siguro yun ang key dyan Hindi lang yung K-12. Pag sinabi nila na, failure yata yung K-12, gawin natin K-15. Tapos failure na naman. Sasabihin nila, hindi, dagdagan natin. Gawin natin K-20. Hanggang sa maging K-312 na yan. Kung isipin mo, lolo na, mamamatay na yung tao, hindi pa graduate. Kasi ang katwiran walang alam Isipin mo. So, I think it's not about that number of hours that you spend on studying, or not the number of hours you spend inside the classroom, but it's also, we should also teach the children on how to improve themselves. Pag-aralan natin yung sistema na ginagawa ng ibang bansa. Alam niyo ba sa Japan, nabasa ko na doon pala yung first 4 years nila ay halos hindi sila nag-aaral. Ang tinuturo sa kanila yung love of country, obedience to authorities, and yung teamwork, at saka yung independence. And doon nalaman ko sa nalaman ko mga kwento na yung mga bata pala doon, pag pumapasok sa school, hindi sila hinahatid ng mga magulang, kundi ang mga citizens doon, ang mamamayan doon, meron silang obligasyon na yung mga bata na nakikita nila ay they have to see to it na ginaguide nila papasok ng school. At ganun din sa pauwi. May mga nagbo-volunteer na nagbabantay sa kalye para makatawid yung mga bata. And then yung mga bata, pagdating ng school, ang mga schools pala doon, walang mga janitor. Kundi paslit pa lang, ay tinuturuan na sila na maglinis kayo. At yung inyong eskwelahan ay dapat malinis. So sila yung naglilinis mismo ng eskwela, sila yung nagpupunas ng sahig, sila yung nagwawalis. Dito sa atin, pag ginawa natin sa mga bata, gera na yung mga magulang niya. Inaalipin yung mga anak namin. Hindi nga namin pinapagwali sa bahay yan. Hindi namin pinagpupunas. Tapos kayo, inaalipin nyo, ginagawa nyo alila yung mga anak namin. Yun yung mindset natin Sa kanila, hindi. Hayaan mo sila maging responsibilidad na lumaki na may responsibilidad. Ganon. At tinuturuan sila ng teamwork doon. Kahit na ano lang gawin nila, basta meron silang teamwork, meron silang mga group activities. Dito sa atin paligsahan ang ginagawa. Kailangan mas matalino ka. Kailangan mahigitan mo siya. Kailangan ikaw mas mataas yung award. Doon sa kanila, walang ganon. Walang mga ganong mga unnecessary recognition. In fact, yung first 4 years nila, wala silang test. Ang nakapokus sila doon, discipline, obedience, love of country, love of your neighbors, mga ganon. Yun yung tinuturo sa kanila. So, ang ginagawa pala nila doon, yung value formation muna. At yung responsibility to study. Kaya naman doon sa Japan, kanilang 100% yung kanilang literacy rate. Diba? Dito sa atin konting mapagalitan yung bata dahil hindi gumagawa ng homework. Susugod na yung magulang. Sabi, inaapi mo yung anak namin porkit mahirap lang kami. Di pa mga ganyan dialogue ba? Kaya
siguro dapat baguhin din natin yung kultura natin, yung mindset natin na dapat baguhin. Noong kami ay, nung elementary ako, nung nag-aaral ako sa elementary, yung mga aming school, palibasang malaki yung compound, pinag-aaral kami doon ng mag-araro. May actual kaming, yung rice field, no? At pinag-aaral kami na magtanim ng palay. Pinag-aaral kami mag-asada ng nagtatanim kami ng pechay, ng mani. Talagang iniculcate sa amin yung agrikultura. Ngayon nawala eh. Walang ganun eh. Sa mga eskwelahan ngayon, pag yung mga bata pinagtanim, susugod na yung magulang, magko-complain, human rights violation. Ganyan na agad. Sasabihin nila, inaalipin yung mga anak namin. Sa bahay nga, hindi nga namin pinaghuhugas ng plato yan. Tapos dito, pagtatanamin nyo. Naging masyadong naging, yung mga Pilipino, nagkaroon ng ibang mindset eh. Nagkaroon ng ibang mindset. Ang isa pang dapat na ibalik, yung mandatory ROTC. Isipin mo itong mga makakaliwa. Sinasabi nila, hindi dapat ibalik ang ROTC kasi dapat ang mga campus ay iwasan ng militarization. Naku, Diyos ko, sino na nagsasabi ng ganyang militarization? Ang ROTC, naranasan namin is about love of country, patriotism, responsibility, and yung love of country, defense of country, obedience to authorities, yun yung tinuturo doon, hindi naman para pumatay ng tao. Defense, siyempre tuturuan ka ng kahit paano kung paanong humawak ng baril, magmarcha, ganyan. Pero it does not mean that it is militarization. Sa ibang bansa nga, talagang mandatory yan eh. Naalala niyo yung BTS noon, they have to resign from the group kasi nga despite na sikat sila sa buong mundo, kailangan nilang tumigil dahil kailangan nilang mag-undergo ng mandatory military training. Hindi naman yan militarization. Ang mahirap kasi dito sa mga kaliwa, gusto nila yung mga NPA nagtitraining, pero yung mga sundalo walang training. Ganun yun. Pero attorney, yung mga lumad, gusto nila mag-training kayo ng pagbabaril, pagpapatay ng tao. Pero pag yung tungkol sa ROTC, hindi, militarization yan. Ano yan eh, gusto nila para matalo yung mga ng NPA, yung military. Yung mga kabataan niya yun, walang alam sa love of country, defense of country. Kami noon, nakaranas kami ng C80 at ROTC. Meron pa kaming Boy Scouting. Nawala din yun. Yung Boy Scouting, napakaganda din yan dahil yung pagiging independence mo at saka yung pagiging yung camaraderie, yung bonding with your classmates, and napakaganda ng marami kang matutunan sa sa scouting eh. Ako nag-enjoy ako ng husto diyan sa scouting. Yung pagiging self-reliant mo, matututunan mo doon. Kasi doon kami, nagka-camping kami noon. Bahala kami sa pagkain namin. Isipin mo sa bahay, di siyempre may nagluluto ng pagkain mo, may nagsiserve ng pagkain mo. Pero pag nasa camping, ikaw magluluto. Ikaw maghain sa sarili mo. Ganyan. Nagkaroon ng mindset uli yung mga magulang na sa bahay nga, di nagluluto yan eh. Ngayon dyan sa camping, paglulutuin nyo. Naiba talaga iba talaga yung kultura ng mga Pilipino magmula nung nagkaroon ng ibang policies ang gobyerno sa education noong panahon ni Cory. Magmula noon na nag-deteriorate ang training and education ng mga bata, lalo na yung love of country, patriotism, nawala lahat. Kaya yun ang dapat na balik. Yan ang dapat na pagtuunan ng pansin ngayon ni Secretary Angara. At yan ang talagang dapat ibalik.
Although ako, naniniwala ako na, sige, tingnan natin yung mga sweldo at saka benepisyo. Pero hindi yun yung focus dapat. Sek, may mandato si Pangulong Bongbong Marcos yung sa Philippine history. Oo. Na dapat daw ituro muli para siyempre for inspiration sa mga estudyante. Oo, ano tama. Yung take niyo dun, Sek? Oo, dapat lamang yon kasi kailangan lingunin mo yung pinanggalingan mo para marating mo yung iyong gustong patunguhan. Kung wala kang self-identity, hindi mo alam kung anong naging istorya, kung paano ka naging tao, paano kang naging Pilipino, kung paano naging history ng bansa. Wala kang pagmamahal sa bayan, wala kang pagmamahal sa mga kapwa-tao mo dahil kasi para kang nag-i-exist sa sarili mo. Wala kang pakialam sa inyo. Basta ako tatrabaho, wala pa pakialam. Parang gano'n ang magiging kultura ng mga tao niyan at least kung nalaman mo na yung pala nung panahon nila Andres Bonifacio pinaglaban tayo, panahon nila Lapu-Lapu pinaglaban ng ating kasarinlan, di mararamdaman natin na dapat palang pangalagaan natin at mahalin natin yung ating bansa dahil kasi yung ating mga ninuno ay nagbuwis din ng buhay upang maibigay sa atin ating kasarinlan ngayon. Yung ganun, dapat talagang malaman ng history. Secretary, meron po kasi isang vlogger, yung si Sas Sawera Sason, na may nakita kaming post niya na tinatanong niya, ano-ano daw ba ang mga programa mo bilang isang presidential advisor. Hindi niya ata naiintindihan na ang presidential advisor ay sa presidente nagre-report at nagbibigay ng mga rekomendasyon. Ano-ano na ba ang mga rekomendasyon na naibigay mo sa presidente? Marami na. Ito ay patungkol sa pag-angat ng ekonomiya at marami tungkol sa poverty alleviation. Pero bilang advisor, hindi tayo pwede mag-claim ng credit kasi all of us are working under the name of the president. Hindi naman po pwede na sabihin ko na, ay ako nag-isip yan, ako nagpagawa nito, kaya nangyari yan dahil sa akin. Hindi, teka muna, hindi ikaw yung presidente. Ang nagpapatupad yan ay yung presidente. At hindi mo rin pwedeng sabihin yung kung ano-ano yung mga sinuggest mo. Kasi baka isipin ng mga tao, maganda yung suggestion yan ba't hindi ginawa ni presidente? Dapat pala sisihin si presidente. Hindi po pwede, di ba? Kaya ako, kagaya ko, hanggang ano lang ako, kung ano lang yung i-advise, taga-bulong lang. Hindi naman ako implementer. Ang nag-implement pa rin yan, yung presidente. So, everything is under his name and under his credit. Lahat naman kami ay guidance lang rin niya. Kaya hindi naman kami pwedeng mag-claim ng credit. In fact, kahit yung mga ginagawa ng mga ibang mga departamento, kung mapupunan nyo, lahat sila nagsasabi na sa direksyon ni Presidente Bongbong Marcos, sa tagubili ni Presidente Marcos, ganito ang gagawin. Lahat yan ay under the name of the President. Dahil ang mga secretaries naman, mga alter ego lang naman kami ng Presidente. At ang isa pang pinuna ni Sas si Miss Sas Rogando Sasot ba? Ay yung daw billboard. Ano raw kinalaman doon sa poverty alleviation? Nagtataka naman ako dahil na siya ay taga-media. May column siya sa dyaryo Hindi niya na-appreciate yung power of social media and mainstream media. Paano mo ipaparating sa mga taong bayan na meron palang ganitong benepisyo na pwede kayong lumapit sa gobyerno? Kung hindi mo i-announce yan. Yung tinatawag nating public information. At paano mo malalaman ng mga taong bayan na meron na palang nagawa ng mga ganito kung wala kang public information? Ngayon, pag hindi alam ng mga tao yung mga bagay na yan, syempre yung tiwala at kumpiyansa ng mga tao sa gobyerno kulang o kaya wala. Dahil kasi hindi nila alam Kaya yun ang power of public information. Yun ang purpose noon. At kaya naman merong billboard doon sa EDSA ng TV show ko ay upang malaman ng mga tao at nang manood sila. Pag nanood sila, malalaman nila napakarami palang mga programa ang gobyerno.
hihahatid natin sa mga taong bayan yung mga impormasyon. Hindi naman po pwedeng asahan natin yung mga taong bayan pumunta sa akin isa-isa at magtanong, ano ba meron? Anong bago? Anong kwan? Eh di syempre, dapat kami na ang magsabi. Kami ang maghatag sa mga taong bayan ng impormasyon. Eh hindi yata naintindihan ni ni Miss Sas na ganun ang purpose ng public information. In fact, ang power of social media hindi mo pwedeng tawaran. Yung mga vloggers, no? Merong mga iba dyan na nasa mainstream, kung apihin, kung kutsain yung mga vloggers, sinasabi nila, hindi naman mainstream yan eh. Hindi naman ano yan. Pero hindi nila naisip na ang mga tao ngayon ay dumidepende na rin sa mga vloggers na may makabuluhan ang binabalita. Meron namang mga vloggers na mga chismis-chismis lang at puro paninira. Pero meron din naman mga vloggers na talagang tunay yung kanilang intensyon na makapagbigay na impormasyon sa tao. Kaya hindi nila dapat tingnan ng mababa yung mga SOCMED vloggers. Secretary, magkano? Si Presidente mismo vlogger eh. Ano ba? Ano dapat bakit niyo titingnan ng bakit titingnan ng mababa yung vloggers as against mainstream? Si Presidente mismo ay walang sawa na nagbibigay ng impormasyon sa ating mga babayan sa pamamagitan ng pag-vlog. Secretary, may mga tanong din sa comment section kung may bayad po ba yung mga billboard. Wala yon kasi yung may-ari ng billboard na yon ay isang supporter din ni Presidente Bongbong Marcos at kabilang din sa aming mga organisasyon. Kaya nakita naman siguro niya na makabuluhan yung TV show. Dahil doon sa TV show, wala naman kami mga haka-haka o wala kami mga chismis doon. Lahat doon ay mga impormasyon na mga pawang katotohanan lamang. Kaya siguro naisip din nung may-ari ng billboard na bigyan ko ng espasyo to. Walang bayad yun. Kung babayaran ko yan, milyon-milyon yun. Kagaya nga nun.